Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Yung controversial na property sa South Forbes Park, no? Ang Forbes Park, alam naman natin, yan yung pinakamayayaman sa Pilipinas. Pag may property ka dyan sa Forbes Park, ang yaman-yaman mo. Ha? Ang mga cut ng lupa dyan, hindi naman 200 square meters, 300, 500, hindi. 2,000, 3,000. At ang per square meter dyan, o magkano ang per square meter? Ang mahal-mahal. Billion ang pinag-uusapan ng mga properties dyan. O ngayon, naging controversial yung number 30, Tamarind Street. Number 30, Tamarind Street, South Forbes Park. O, yan. Bakit controversial yan? Nabanggit yan doon sa video ni Saldico. Sabi ni Saldico, mayroong biniling property sa South Forbes para yung mga perang padala para sa presidente, kay PBBM, doon idadala. Ang taong maghihintay doon sa 30 Tamarind Street ay yung di umano'y bagman ni PBBM, si Juju Cadiz, na trusted niya, USEC ng DOJ na taga Ilocos din, Ilocano. Yan yung pagkakabanggit doon. Nabanggit yan ni Saldico. Ngayon, nabanggit din yan sa mga pahayag ni Lagutesa. Nagdi-deliver daw sila doon sa Tamarind Street, South Forbes Park. Kaya laging binabanggit yung Tamarind Street na yan, Forbes Park. Ngayon, naging controversial yan dahil yung pagdinig nung isang araw, January 19, sa Senado, may dalawang babaeng present doon. Yung Maria yata at Joy yun. Sino ba yun? Yung dalawang babae na yun, di umano, staff yun ni Rico Ocampo. Si Rico Ocampo, mayaman din ito, bilyonaryo, nagre-renta siya doon, nagli-lease. Nagli-lease yata kay Doris Magsaysay. Doris Magsaysay, bilyonarya din to, mga bilyonarya pinag-usapan dito. Ngayon, itong si Doris Magsaysay, bininta na yung property na yon. Di siyempre papaalisin na yung sila Rico Ocampo. Kaya yung dalawang babae na present doon, staff ni Rico Ocampo. Ayaw kasi siguro ni Rico Ocampo mag-attend kasi hindi naman siya. Ang testimonya kasi, pumunta daw doon sa property na yon, sa 30 Tamarind Street, South Forbes, sa Forbes Park, si Corly Diskaya. At nang pumunta doon, naabutan yung dalawang babae na yon. Sinasabihan na pakibilis-bilisan, by this date, kailangan wala na kayo kasi nagmamadali na rin kaming i-renovate ito. Sino po ba ang sabi niya, kontraktor daw siya ang magre-renovate noon. Sino daw nakabili? Si dating Speaker Martin Romualdez daw. Yun ang sinabi daw nung nakausap yung Diskaya. Paano nila nakilala si Diskaya? Nung mainita na itong issue ng mga anomalya, lumabas sa TV si Diskaya. Namukhaan nung dalawa na yun. Boss! Sabi daw doon kay Rico Ocampo, yung boss nila, boss, yan yung pumunta doon sa bahay natin, madali na tayong pinapaalis kasi i-renovate niya na daw. Yan pala. So, kaya, kumbaga, malinaw sa kanila na yung Corly Diskaya na yan, namukhaan nila na yan yung pumunta sa kanila. Kaya present yung dalawang babae na yon para i-establish na si Diskaya yung kontraktor na kinuha para i-renovate yung property na yon sa South Forbes, yung 30 Tamarind Street. At ang may-ari umano na nakabili ay si Martin Romualdez. So ngayon, ang problema, nung tinanong si Diskaya, hindi naman daw totoo yun. Hindi daw siya pumunta sa South Forbes at hindi daw siya kinuha ni Martin Romualdez. Yun nga yung nakapagtataka kay Diskaya. Pinagmamalaki ni Marcoleta na testigo daw laban kay Martin, tapos yung pagkakataon na doon na madiin si Martin, hindi niya naman inaamin. Totoo ba yung sinasabi ni Diskaya na nagsisinungaling yung dalawang babae? O nagsisinungaling si Diskaya? Ay kung gusto talaga nila Diskaya at sakali ni Marcoleta ang madiin si Romualdez, dapat sinang-ayunan nila yung sinabi ng dalawang babae. Ngayon, anyway, balik tayo dito. Dahil controversial na yung property na yan, ibebenta na daw uli. Lumalabas ngayon sa market, na picture sa Billionaire News Channel, nasa market na uli. Binibenta na naman. Pero mahal. Biglang ito,
flipped again amid flood control scandal. South Forbes Park property allegedly snagged by Romualdez now back on the market by 4.5 billion. Oh, matindi. Ngaya lang, ganito yan. Hindi naman kasi si Martin Romualdez yung nakapirma sa deed of sale, sa contract. Ang nakapirma ay isang korporasyon. Yung Peasant Corporation. Hindi ko na natandaan yung... Ngayon, sino ang may-ari ng Peasant Corporation na yan? Isang nagngangalang Jose Raulito Paras. Siya ang may majority o may controlling shares dyan sa Peasant Corporation na yan. Ngayon, Golden Peasant Corporation. Yan ang nakabili kay Doris Magsaysay-o. Ngayon, controversial itong si Jose Raulito Paras kasi board of directors ito sa maraming korporasyon ni Martin Romualdez. Yung Benguet Mining, yung mga media construction corporations ni Martin. Malaki ang shares nito ni Jose Raulito Paras. Ibig sabihin, napaka-direct ng link kay Martin Romualdez. Kabrad niya yata ito sa UP Law, ka-fraternity, tapos majority shareholder sa Benguet Mining Corporation ni Martin, saka dun sa Media Corporation. Tapos ito pa ang nakabili nung property sa Forbes na very controversial. O kaya lumalabas parang dami ito ni Martin Romualdez. At saka yung mga controversial na property sa Spain, ito na naman ang nakabili. Kaya ito, controversial itong si Jose Raulito Paras. Ipapatawag nga daw, sabi ni Senador Lacson. At ito rin yung naging subject ng vlog ni Roque. Sabi niya, Raulito Paras, Tambi, wag nyo akong gagamitin sa nyo. Iba yon, ibang issue yon. Iba-vlog ko yon, yung issue ni... Kasi nag-lecture daw kasi si Roque dito sa firm ni Paras. Anyway, so yan. Kumbaga ngayon, ibibinta na uli yung property na yon. Masyadong controversial yung property na yan. Pero sabi ni Senador Ping Lacson, ipapatawag sa sunod na hearing yung Jose Raulito Paras. Yon, magkakaalaman tayo dyan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.